Assalamualaikum, magandang gabi. Ito ang Pasada Alas 7. Maghahatid sa inyo ng balita at impormasyon sa Bangsamoro Region. Patuloy ang koordinasyon ng Bangsamoro Ports Management Authority sa Philippine Coast Guard at iba pang ahensya sa rescue operation sa lumubog na MV Tricia Kirstine 3 malapit sa Mutaman o Pilas Island ng Basilan. Sa impormasyon mula sa BPMA, lula ng MV Tricia Kirstine 3 ng Alison Shipping Lines ang nasa 332 ang pasahero kasama ang crew base sa manifesto nito. Ang passenger vessel ay mula sa Zamboanga City patungong Holos, Sulu nang lumubog kaninang umaga. Higit sa 100 na rin ang na-rescue base sa report na nakuha ng BPMA mula sa Philippine Coast Guard na nangunguna sa search and rescue operations. May mga naitala ring nasawi sa nangyaring paglubog ng passenger vessel. Nakaalerto at nakabantay naman ang BPMA sa Port of Holos, Sulu upang doon makipag-ugnayan sa mga pamilya ng rescue victims at sa mga patuloy pang pinaghahanap. Nagpaabot din ng kanilang simpatya at pakikiramay ang BPMA sa mga pamilya ng mga nasawi. Mariing kinondena ng Bangsamoro government ang pananambang sa convoy ni Sheriff Agwak Mayor Ahmad Mitra Ampatuan na naganap noong umaga ng January 25, 2026 sa Barangay Poblacion, Sheriff Agwak, Maguindanao del Sur. Sa opisyal na pahayag ni BARM Chief Minister Abdulrauf Makakua, inatasan na niya ang mga kinauukulang ahensya na magsagawa ng mabilis at patas na investigasyon upang matukoy ang mga responsable sa insidente at maiharap sila sa hustisya. Nanawagan din ng pamahalaan sa publiko na maging mahinahon at iwasan ang pagpapakalat ng hindi pa beripikadong impormasyon na maaaring magdulot ng kalituhan at takot sa mga komunidad. Nagpaabot din ng pakikiramay at suporta si Makakua kay Mayor Ampatuan at sa mga residente ng Sheriff Agwak, kasabay ng pagtitiyak ng patuloy ang Bangsamoro government sa pagsusumikap na mapanatili ang kapayapaan, kaayusan at kaligtasan ng mga mamamayan sa rehiyon. Sa layuning mas paigtingin pa ang ugnayang panlabas ng Bangsamoro government, mainit na tinanggap ni Interim Chief Minister Abdulrauf Sami Gambar Makakua ang mga matataas na opisyal mula sa Turkey kasabay ng pagdiriwang ng 7th Bangsamoro Foundation Day. Sa isinagawang courtesy visit, mainit na sinalubong ng mga lider ng Bangsamoro ang isa sa mga miyembro ng Parliament ng Turkey at Ambassador bilang bahagi ng patuloy na pakikipag-ugnayan ng rehiyon sa international community. Layunin ng naturang pagpupulong na palakasin ang kooperasyon sa larangan ng pamamahala, kapayapaan at pagpapaunlad ng mga institusyon sa BARMM. Binigyang diin ng pamunuan ng rehiyon ang pagsusulong ng isang hashtag mas matatag na Bangsamoro sa pamamagitan ng mas epektibong governance, matibay na peace process at aktibong pakikipagdialogo sa mga international partners. Ang naturang pagbisita ay patunay na patuloy na kinikilala sa pandaigdigang komunidad ang papel ng Bangsamoro bilang rehiyong nagsusulong ng inklusibong kaunlaran. Matagumpay ang libreng pampublikong screening ng dokumentaryong The Transition, an inside look at the Bangsamoro peace process, nahatid ng Bangsamoro Information Office noong January 24, 2026 sa KCC Mall of Cotabato. Narito ang report. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-7 Bangsamoro Foundation Day, nagsagawa ang Bangsamoro Information Office ng libreng public screening ng dokumentaryong The Transition, an inside look at the Bangsamoro peace process na dinaluhan ng ating mga kababayan. Ang free public screening ay ipinalabas sa 3 time slot, 12 noon, 3 p.m. at 6 p.m. upang mas maraming Bangsamoro ang makapanood. Sa produksyon ng Bayo katuwang ang High Grounds Media, isinalaysay ng pelikula ang paglalakbay ng Bangsamoro mula sa armadong pakikibaka tungo sa sariling pamamahala sa pamamagitan ng mga eksklusibong panayam sa mga pangunahing lider at mga tinig mula sa komunidad. Ipinakita rin sa dokumentaryo ang kahalagahan ng pagtatag ng Bangsamoro government, kabilang ang mga positibong epekto nito sa ekonomiya, sa karapatan ng mga kababaihan at iba pang vulnerable groups, gayon din sa pagkakaayos ng mga komunidad kung saan unti-unting nabawasan ang mga armadong grupo.
Ang documentary ay nagsilbing paalala kung bakit mahalagang pahalagahan at pangalagaan ang rehiyon, lalo na sa konteksto ng mga sakripisyo at pinagdaanang kasaysayan ng Bangsamoro. It's always good to look back on the history of the Bangsamoro, on where we came from and who we are today, because it will always remind us of the struggles that we've fought for how many decades, for how many centuries, and it will always taught us not to go back to the past, that the violence will come again and then we fight and we fight. What about our youths, right? I believe watching this film is very important. Why? Ang kahalagan po nitong lahat ay mamulat tayong lahat sa kung ano man ang pinanggalingan ng Bangsamoro. At while watching kanina, medyo napaluha ako kasi mas bumalik lalo yung kaalaman ko or mga nasagap kong information about the Bangsamoro history. At nabuhay ulit yung eagerness ko na lumaban para sa Bangsamoro at maki-cooperate pa, makipag-participate sa lahat ng mga bagay na ginagawa ng Bangsamoro region para sa ating lahat. And ang importance talaga nito ay para mamulat tayo at ma-instill sa ating lahat na ang self-determination na pinaglaban noon pa ay dapat i-continue pa natin because ang dami-dami ng challenges, ang dami-daming struggles na dumarating ngayon. And mas magandang mapanood siya ngayon because isa siyang way na para mamulat tayo ulit na gumising tayo because we're here in the struggle. At inshallah, sa lahat ng mga Bangsamoro youth, sa lahat ng mga kabataang Bangsamoro na mapapanood nito, ay dapat inshallah ma-inspire tayo lahat. Ang The Transition ay hindi lamang isang dokumentaryo, kundi isang salamin ng kolektibong alaala at pakikibaka ng sambayan ng Bangsamoro. At sa bawat hakbang tungo sa mas matatag na kinabukasan, dala nito ang pangakong ang kapayapaan ay mananatiling buhay, basta't sama-samang ipagpatuloy bilang pagbibigay pugay sa mga sakripisyo ng mga mujahidin at mujahidat at sa pagmamahal sa rehiyon ng Bangsamoro. Yana Sanday, BIO News. Formal nang naipagkaloob ng Bangsamoro Autonomous Region Muslim Mindanao Marawi Rehabilitation Program ang 50 units ng kabahayan na may kompletong pasilidad sa mga benepisyaryo nito sa Barangay Kibulos, Kapay, Lanao del Sur. Isang bago at puno ng pag-asang simula ang naihandog ng BARM MRP kasama ang Kapay Local Government Units sa mga benepisyaryong tumanggap ng libreng pabahay noong Huwebes, January 22, 2026. Ang naturang proyekto ay formal na sinimulan itayo noong July 24, 2024 at matagumpay na nakompleto ngayong taon na may layong mabigyang seguridad at mapanatiling ligtas ang bawat internally displaced persons ng Marawi City. Bukod sa bahay, may kaakibat din itong 50 units ng 2 kilowatt solar hybrid systems, 25 solar-powered streetlights, multi-purpose hall, covered court warehouse, comprehensive road network, Level 3 water system at extensive land development. Kasabay ng turnover ceremony, isang mobile office at medical mission din ang inilunsad at isinagawa ng BARM MRP bilang bahagi ng paggunita sa ika-7 anibersaryo ng Bangsamoro Foundation Day. Sa huli, ang bawat infrastrukturang naibahagi sa mga karapat-dapat na benepisyaryo ay magsisilbing daan sa pagpapanatili, pagpapatatag at pagpapalakas ng pundasyon tungo sa pangmatagalang kapayapaan sa rehiyon. Isa rin itong patunay sa pangako ng pamahalaang Bangsamoro na matulungang makabawi at muling makabangon ang mga IDPs na siyang nakaangkla rin sa 12-point priority agenda ng Bangsamoro government. Nakabenepisyo ang nasa 100 mga senior citizens sa bayan ng Malidagaw Special Geographic Area sa libreng serbisyong medikal at tulong pangkabuhayan handog ng Ministry of Social Services and Development. Nabigyan sila ng libreng check-up at konsultasyon mula sa mga health professionals ng Kadulong Medical Hospital at Cruzado Medical Hospital. Layunin itong tiyakin na mayroong maayos na kalusugan ang mga residente. Namahagi rin ng libreng gamot sa ilalim ng B-Cares program. Tumanggap din ang bawat senior citizen ng family food packs na naglalaman ng 25 kilong bigas, iba't ibang dilatang pagkain at kape. Samantala, nagsagawa naman ang MSSD ng random spot check monitoring sa mga barangay ng Pualas at Bayang sa lalawigan ng Lanao del Sur.
Mula Enero 19 hanggang 23, personal na binisita ng MSSD ang mga naturang lugar upang tiyakin na tunay na makakarating at may positibong epekto sa mga benepisyaryo ang mga programang kanilang inihahandog, lalo na sa vulnerable sectors. Isinagawa ang monitoring bilang bahagi ng cross-provincial approach ng MSSD upang masiguro ang patas, independent at transparent na pagsusuri sa implementasyon ng mga programa. Nasa kabuuang 80 mga benepisyaryong nakapanayam at nasuri mula sa iba't ibang program ng MSSD, kabilang ang Unlad Pamilyang Bangsamoro Program, Dakila Program, Abaca Program para sa kabataan, Kupkup Program, ECCD Support para sa mga child development workers, Kalinga para sa may kapansanan, Hadiya Program para sa mga nakakatanda, Lingkod Pamayanan para sa kapayapaan at Bangsamoro Sagip Kabuhayan sa ilalim ng TDIF at MRP. Isinusulong ng Ministry of Health ang leprosy awareness kung saan binibigyang diin na ito ay mayroong lunas. Base sa impormasyon ng MOH sa kanilang Facebook page, hindi umano totoo na wala ng lunas ang leprosy. Marami rin umano sa mga Pilipino ang taon-taong tumatanggap ng epektibong gamutan laban sa sakit na ito. Ayon sa MOH, ito ay mayroong lunas sa pamamagitan ng tama at regular na pag-inom ng mga gamot. Sa maagang gamutan, napipigilan ang paglala ng sakit. Samantala, iginiit din ng health professionals na hindi madaling makahawa ang leprosy. Kapag ang pasyente ay nagsimula na sa gamutan, ligtas na silang makikisalamuha sa kanilang pamilya at komunidad. Sa pamamagitan ng tamang kaalaman at malasakit, makakamit ang isang Bangsamoro region na walang takot, walang diskriminasyon at malaya sa leprosy. Sa layuning mas gawing advance, napapanahon at mas makatotohanan ang bawat datos na nalilikom ng Ministry of Environment, Natural Resources and Energy, isang bagong real-time kinematic surveying equipment ang ipinagkaloob ng opisina ni Member of the Parliament Omar Yasser Sema. Malugod na tinanggap ng survey team ng Provincial ENRI Office o PENRIO ng Maguindanao del Norte ang naturang equipment noong Huwebes, January 22, 2026 sa Menre Regional Office sa lungsod ng Cotabato. Pinondohan sa ilalim ng Transitional Development Impact Fund 2023 ni MP Sema ang RTK equipment na inaasahang mas magpapabuti pa sa field operations ng PENRIO, particular sa mga lugar kung saan nangangailangan ng tamang verifikasyon ang land boundaries at claims. Ang geospatial data umano ay isang kritikal na bahagi sa proseso ng pagtugon sa mga land-related concerns na kadalasan ay nakakaapekto sa pagpaplano ng kaunlaran, serbisyo publiko at community stability. Sa lumalagong modernisasyon ng surveying equipments, patuloy na pinalalakas ng MENRE ang technical capacity ng tanggapan nito pagdating sa pamamahala ng mga lupa. Binibigyang diin ng naturang turnover ang parehong pangako ng Bangsamoro Parliament at MENRE na suportahan ang evidence-based na pagdidesisyon at maghatid ng mas tumutugon na serbisyo publiko lalo na sa antas ng probinsya. Sa ating panahon ngayon, makakaapekto sa ilang bahagi ng bansa ang localized thunderstorms. Asahan ng kalat-kalat na mga pag-ulan kaya ay pinag-iingat ang mga nakatira sa low-lying areas dahil sa banta ng baha habang landslide naman sa mga malapit sa gilid ng bundok. Manatili ring nakatutok sa official social media pages ng Pag-asa at Barm Ready para laging updated sa lagay ng panahon. Makikita sa inyong mga screens ang hotline numbers ng Barm Ready. Maging alerto at sama-samang isulong ang isang handa at resilient Barm communities. At yan ang mga balitang tampok sa pasada alas 7. Para lagi pong updated sa mga kaganapan at impormasyon sa BARMM, i-like, i-follow at i-share ang official social media accounts ng Bangsamoro Government na makikita sa inyong mga screens. Mapapanood nyo rin ang episode na ito ng pasada alas 7 sa YouTube page ng Bangsamoro Government. Bisitahin din ang bangsamoro.gov.ph. Ako po si Yana Sanday ng Bangsamoro Information Office, naghahatid balita sa ngalan ng serbisyo publiko at moral governance. Maraming salamat po at pagpalain ang Bangsamoro.